AI from 2018 to 2020. Nasa kanya ng lahat. AFP, NBI, Marines, ano ba? Lahat na siguro ng kind of authorities. Baka presidente siya noon. Kulang na lang sasabihin niya, presidente siya noon. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Tandaan nyo yung pangalan ni Ralph Recto, ha? Ayaw niyang pababain yung VAT na yan, yung putang inang sekretary na yan. Yung asawa ni Vilma Santos. Kasi may plano yung tumakbo eh. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, usap-usapan sa social media at sa ibang mga mainstream media ang patungkol po sa whereabouts ni Zaldico. Okay? Kasi marami ang nagsasabi na itong pumutok na issue na nahuli na raw itong si Zaldico ay isang kasinungalingan. Marami ring nagsasabi na bakit hanggang ngayon mahigit lampas na 24 hours at wala pa rin tayong napakinggan na update patungkol kay Zaldico. Nakakatakot yan kasi nag-aabang yung taong bayan, sabi ng taong bayan, baka nagurgur na itong si Zaldico ngayon. Baka nagurgur kasi actually, delikado talaga yung buhay ni Zaldico. Ngayon, nandoon sa sabi nila, mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na nahuli na doon sa Czech Republic, sa Prague. Hanggang ngayon, wala man tayong nabalitaan patungkol sa kanya. So mamaya, ipapakita ko ito kasi panghuling video ko ito ipapakita itong patungkol dito sa ni Representative Garbin. Wala talaga tayong impormasyon sa sitwasyon ni Zaldico. Yan ang sabi niya sa isang interview niya kay Ted Filon. So pakinggan natin, i-analyze natin anong nangyari kay Zaldico. Okay? Kasi po, marami, mismo sila ang nagsasabi, takot yung si Bongbong Marcos. Takot siya na mapauwi dito si Zaldico. Because Zaldico, sabi nila, at naniniwala rin ako, Zaldico has all the evidence. Marami po siyang ebidensyang dala patungkol po sa kalokohan di umano ni BBM, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan. Grabe, no? Ika nga, sabi nila, a family of thieves. Sila nagsabi niyan, So sana naman, no, kung Zaldico, kung narinig mo ito, kung sa mga sa mga pamilya ni Zaldico, if you happen to drop by this video, kung nakikinig kayo, kung nanonood kayo sa vlog dito, ako na mismo magsabi sa inyo, gumawa kayo ng paraan na buhay ka na makarating sa Pilipinas. Gumawa ka ng paraan. Kasi Zaldico is the only siya yung susi, okay? Sa problema ng flood control anomaly. Kasi po, sayang din naman yung 1 trilyon na ninakaw nila. Sana naman maisauli yun, di ba? Sabi nila, sabi ni Isko Moreno, isa pa yan si issue ni Isko Moreno kasi nagalit yung taong bayan kay Isko Moreno kasi sabi ni Isko Moreno, inosente pa raw si BBM kasi walang ebidensya. Yan ang sabi ni Isko. Irespeto natin yan. Pero ang daming galit ni Mayor Isko. Di ba? Yan ang ating alamin dito sa vlog na ito. Kaya tumutok tayo i-like at saka i-share muna para marami ang makapanood, marami ang mga kaibigan natin, pamilya natin, maka-react. Na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi kapag nakasubscribe kayo, ay updated kayo lagi dito. No? Libre lang yan, walang bayad yan. Ngayon, nililihis nilang issue na ito. Grabe, crisis sa bansa na yung ibang bansa ay okay na yung kanilang presyo ng gasolina. Tayo na lang ang mataas pa rin ang presyo ng gasolina. Medyo bumaba, okay. Na-appreciate namin yung konting bumaba, pero sana naman yung baba talaga. Di ba, deserve natin makakuha ng murang bilihin, murang mga gasolina.
Wala, pero ang gobyernong ito walang ginagawa. Ngayon, pilit nilang nililihis ang issue dito kay VP Sara. Nakakatawa kasi ang pinag-usapan dito, 125 million raw yung ninakaw ni VP Sara. Dito sila nakatutok, dito sila nakatuon ng pansin sa 125 million na ninakaw ni VP Sara. Given na totoo yan. Okay? Given na totoo yan for the sake of argument. Kasi sila rin naman ang namimintang kay VP Sara. Kung paano ninyo siniseryoso si VP Sara, yung 125 million na yan, how about this 1 trillion na ninakaw ng flood control? Pababayaan lang ba natin yan? Ngayon, si Zaldico, nahuli na si Zaldico, tapos ngayon wala kaming maririnig kay Zaldico kung humihinga pa ba yan? Nakakagalit. Okay? Tapos pinagbibintangan pa nila si VP Sara na, si VP Sara, guilty yan, guilty. Si VP Sara kasi ayaw niyang humarap sa ayaw niyang humarap sa kamera. Si VP Sara pa ang may kasalanan ngayon. Mga gago talaga kayo. Buti na lang, nakita ko itong video na ito at maraming salamat itong si Attorney Topacio. Ipinagtanggol si VP Sara. Pakinggan ninyo kung ano sinabi ni Attorney Topacio. I will throw the question back to those in the house saying na bakit siya ayaw humarap. Luistro, bakit yung asawa mo nung na-accuse ng rape, di mo pinaharap, tinago mo, inamin mo di ba? Number 1. Number 2, De Lima, nung ikaw ay iniimbestigahan ng House Committee doon sa so-called believed drug trade, di ka rin humarap. We respected that. Kami ang complainants doon. Bakit ngayon you turn around and say, dapat it should be taken against the Vice President? Hindi humaharap si VP dahil nakita na niya doon sa Quadcom that she is just legitimizing the proceedings. Number 2, she now has a pending petition before the Supreme Court questioning the very proceedings na sinasabing ayaw niyang humarap. By going there, it may be interpreted as tantamount to a waiver of her causes of action before the Supreme Court. So that is the short answer. Very logical, is well within her rights. There is a pending case at ayaw niyang paggamit sa mga, ito na rin ang sabi ng term, ayaw magpagamit sa mga clowns, di ba? Sabi nga nila, di ba? When a clown becomes president, the clown does not become presidential. The palace becomes a circus. Di ba? So, ganito ito. Mahilig silang, tumitira ni VP Sara. Si VP Sara hindi humarap. Wala raw bayag si VP Sara. Ano ba, VP Sara? Guilty ka ba? Bakit hindi ka humarap? Ganon ang mga naratibo ng mga gagong ito. Mga putang ina yan tama itong si, tama itong si Attorney Topacio. Si De Lima rin pala, at itong si Luistro, wala rin palang bayag kayong dalawa. Yan kasi, turo kayo ng turo ni VP Sara. Kung nakaturo ka ng isang daliri sa isang tao, baka nakalimutan mo. 3 yung nakaturo sa'yo. Yan ang hirap dito sa bayan na ito Yan ang hirap nito mga kalaban ni VP Sara. Sila yung may depekto, sila yung nang aakusa sa matino na tao. Yan ang katotohanan. Sila yung laging nang aakusa Wala talagang mga mudo ito mga taong ito. Ngayon, eto pa. Kahit alam nila na itong si Madriaga is a polluted source. Mismo ang sarili nilang kasamahan sa kamara na ang nagsabi dyan. Na why do we invite Madriaga na polluted source man yan? Giba itong record ni Madriaga. Sira na yung pagkatao. Booking na booking ang yung painting pa lang, booking na. Yung cheque, di ba? Na sinabi niya na binigyan siya ng cheque, binigyan siya ng pera ni Duterte. Booking siya sa kanyang kasinungalingan. At heto pa, merong pangatlo. Okay? Na inconsistencies ni Madriaga. Na nagpapatunay na si Madriaga ay walang bayag. Si Madriaga ay sinungaling at ginamit lang bilang puppet. Ginamit siya dito sa mga kalaban ni VP Sara. Heto yung nagpapatunay Si Cardema na ang mismong nagsabi nito, itong leader ng Duterte Youth Party List. Pakinggan nyo ito. Tamang-tama itong sinabi at analysis ni Cardema. Panoorin natin. Wait muna. Ito. Tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon ko. So, binasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar.
I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ko sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ko pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi Ibig sabihin ni Cardema dito, hindi pwedeng sabay-sabayin yan. Okay? Ano ka, Superman? Ano ka, powerful? Kaya nga, itong mga affidavit ni Madriaga ay super nakakatawa. Clown nga eh. ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa armed forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya Na kahit tagadala na lang ng tubig, hindi talaga siya party raw. nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Kahit tigmasahe siya ng mga sundalo, wala raw. Na, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. nasa kanya ng lahat. AFP, NBI, Marines, lahat na siguro ng kind of authorities. Baka presidente siya noon. Kulang na lang sasabihin niya presidente siya noon. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yun? Anybody na familiar sa government service, Gets niyo ang point? Hindi yan pwedeng pagsabayin. alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, Isa pa yan. PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno. Imagine, pagsabayin mo yung 4 na ahensya ng gobyerno, siya Superman. Baka si Superman siya, ikaw naman Cardema. O baka si Batman. Li Batman. Li Batman siya kasi naka-glasses di ba? Li Batman, magaling umiyak. Imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan Tapos, kung tatanungin ng kamera, probing question yan. Wag. Probing question yan. Wag. sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Campaginaldo, sa NSC, sa Viluna. Baka nagtrabaho rin siya ng janitor doon sa sa isang mall. Lahat ng trabaho pinasukan niya. Lahat na. Pinasok niya lahat. At sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay, doon pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa Hindi lang abnormal, May tupak. May tupak talaga. Okay? So, ako ba, tama naman super tama itong si Cardema. Ang nakakatawa pa dito, pinapaniwalaan ng House of Representatives. Committee on Justice. Sila, imagine House Committee on Justice. Sila yung, gumagawa ng batas patungkol po sa hustisya ng Pilipinas. Ito, isang kriminal, kinakampihan ng gumagawa ng batas para sa hustisya ng taong bayan. Ay, naku, grabe. Wala na talaga sa hulog ang House Committee on Justice. Wala na talaga. Sirang-sira na talaga sila. Dito sila nakatuto. Diba? Basta usapin na paninira kay BP Sara, lahat ng effort nila, energy, itutok, ibuhos nila lahat. Wala silang pakialam. Imagine our tax. Sobrang laki yung tax ng Pilipinas, pero ganito yung ginagawa nila. Hindi ba tayo magagalit dyan, taong bayan? Malaki yung tax natin. Halos araw-araw bumibili tayo. Kung panahon na mag-grocery tayo, lahat ng mga binibili natin, may tax yan. Tingnan nyo yung mga resibo ninyo. Kung mag-grocery kayo, na VAT. Merong nakatawag doon VAT. Ang laki-laki ng mga tax natin, pero ninakaw lang ng flood control. Tapos, sa mga nakaw nila, ililihis tayo sa issue dito kay Madriaga. Kasi doon sila concerned sa 125 na ninakaw di umano ni BP Sara. Sinong taong bayan na hindi magagalit yan? Isa pa yung VAT na yan Si Congressman Leandro, itong anak ni Senator Loren Legarda. Ako nakaka-appreciate ako dito sa bata na ito itong batang congressman na ito Kasi po gusto na niya pagbutuhan, Gusto na niya mangyari na babaan na yung VAT, babaan na yung tax na yan, the kind of tax na yan. Babaan na sana natin yan. Especially, sa ngayon lang yan
Kasi crisis na tayo ngayon. Kayo mga OFWs, kayong mga nandito sa Pilipinas, apektado tayong lahat. Di ba? Kasi OFWs, kung sasabihin ninyo na, ay maganda naman yung buhay namin dito sa labas, kung saan kayo naka-destinasyon ngayon sa ano ninyo, kasi maganda yung gobyerno kung saan kayo nagtrabaho. Hindi. Nagpapadala kayo ng pera sa inyong mga pamilya. Di ba? Ramdam ninyo yan. Mga OFWs natin umiiyak sa ginagawa ng gobyernong ito. Especially yung tax natin. Kasi yung pera nila na ipinadala nila sa kanilang mga kamag-anak dito, nagiging maliit na lang kasi sobrang mahal na yung mga bilihin. Tapos sobrang mahal yung tax. Tapos hindi pa natin nararamdaman yung mismong pera natin na ibinigay natin na tax. Dito sa putang inang administrasyon na ito, wala talaga. Nakakabwisit. Okay? Kaya ako na-appreciate ako sa ganitong paraan ni Congressman Leandro Viste na mapababaan yung VAT, na malaking tulong yan sa atin, mga ordinaryong Pilipino. Pero sa kanilang mga mayayaman na mga congressman, hindi nila ramdam yan kasi ang daming pera nila yan. Isang maleta lang yan, they can live forever. Hindi na sila hirap sa buhay sa isang maleta pa lang. Pero tayo, kailangan pa nating kumayod. Pambili ng gatas sa ating mga anak, na maliliit na anak. Pambayad sa kuryente. Pang-hospital natin. Ramdam natin yan lahat. Maintenance sa ating mga araw-araw na ginagawa. Gamot, vitamins natin. Kung ano-ano pa dyan. Araw-araw, lumalakad tayo, gumagamit ng gasolina. Di ba? Ramdam natin ang hirap. Pero itong mga putang inang congressman na ito na mga magnanakaw na sa flood control, no? Na hanggang ngayon hindi pa natin nasisingil kung sino-sino ito sila kasi hindi naman natin alam kung sino ito kasi nagtatago ito o tinatago ito ng mga kaalyado nila. Hindi niyo ramdam ang hirap na nararanasan namin ngayon. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito no. Itong video kung saan ipinaglaban ni Congressman Leandro. Tingnan niyo ito. Hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto. Kayo-kayo lang din naman pala ang magdedesisyon. Muro-muro lang din naman pala yung ginagawa natin dito. Alas 12:24, wala pa tayong pananghalian. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Tandaan nyo yung pangalan ni Ralph Recto Ayaw niyang pababain yung VAT na yan, yung putang inang sekretary na yan. Yung asawa ni Vilma Santos. Kasi may plano yung tumakbo Ano rin yan feeling president rin yung putang inang taong yan Feeling president rin yan Sinabi ko po, ito po ay sinabi sa akin, hindi lang po ni Chair, pati po ibang mga senior members ng House, nagsabi sa akin ito, at ayoko na pong buksan itong lahat muli sa congressional hearing, pero nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon. Grabe. We would like to clarify that the DBCC principals recommended to the President the suspension of LPG and kerosene, and yun po yung naging basis po ng desisyon ni Presidente. So, hindi naman po siguro labag sa batas kung ang kongresong ito ay hihingi ng minutes nung meeting ng DBCC. So, lahat po ng minutes or any other documents, maybe a resolution that becomes the basis of the President in all his decisions. From the beginning, na-certify na urgent yun bago kami mag-break. At saka yung ngayon na kerosene lang at LPG. That is again a motion, Mr. Chair, na kailangan nilang isubmit para malaman namin yung kabuuan. Para ako personally, mapagtanto ko, kung ganito rin lang pala, bakit kailangan ko pang gagastos ng 17,000 round trip ticket para mag-attend? Kayo-kayo lang din naman pala ang magdedesisyon. Muro-muro lang din naman pala yung ginagawa natin dito. Alas 12:24, wala pa tayong pananghalian. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Para hindi na tayo magsayang ng panahon, hindi kami madamay. Naituro pa kami na meeting ng meeting kayo dyan. Gumagastos tayo ng pagkain kung ano dyan. Kaya nakita nyo, tubig lang ang iniinom ko. Hindi ako mainom ng kape kasi nahihiya ako. Wala namang output So, kami mga lineman, may output. May point siya. Kasi po, yung mga representatives na yan, kanyang-kanyang probinsya yan.
every time na may session dyan, ginagastahan niya nan. Sabi nga niya, round trip ticket yung ano niya, gumasta siya ng 17,000